Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang pag-usapan natin ngayon ay isang katanungan ng ating viewer. Bago natin sagutin ang tanong, huwag ninyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo subscriber. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ang ating mga bagong video. Ang sasagutin natin ay tanong ni John. Ito ang kanyang tanong. Paano po yung sa akin? May partner ako, hiwalay na kami, di kami kasal, siya ang nagloko. May karapatan ba siya sa napundar ko? Mga kaibigan, itong kalagayan ni John, hindi ito malayong mangyayari o nangyayari sa mga live-in partners o yung mga nagsasama bilang mag-asawa na hindi kasal. Masaya sa una, ngunit sa kalaunan, naging mapait ang kanilang pagmamahalan. At iba't ibang dahilan kung bakit nagiba ang kanilang tinginan. Kaya paano nila ngayon hati ng mga ari-arian nilang naipundar habang sila ay magkalibin? Mga kaibigan, nasa provision ng ating family code ang kasagutan. Sa kalagayan ni John, wala siyang ibinigay na information kung sila ay nagsasama o magkalibin at hindi kasal dahil may asawa na sila o may kasal na ang isa sa kanila. Wala tayong information sa bagay na ito kung meron silang asawa o walang asawa. Dahil wala tayong information, ipagpalagay natin na pareho silang walang asawa, meaning pwede silang magpakasal sa anumang oras kung gugustuhin nila. Malaya silang magpakasal dahil walang impediment, walang balakid ang kanilang pagpapakasal. Kapag ganito ang kanilang situation, may provision sa ating family code kung paano nila hati ng kanilang mga naipundar na property. Ayon sa ating family code, kapag ang isang lalaki at isang babae na may kakayahang magpakasal sa isa't isa at namuhay silang bilang mag-asawa ng hindi kasal o sa ilalim ng isang walang bisang kasal, ang kanilang mga sahod, ang kanilang sweldo ay parehong pantay nilang pag-aari. At yung mga property, yung kanilang mga ari-arian na nakuha nilang dalawa sa pamamagitan ng kanilang trabaho, sa pamamagitan ng kanilang industriya, ay pamamahalaan ng mga patakaran sa co-ownership. Sa madaling salita, yung sahod, yung sweldo nila ay pantay nilang pag-ari. Hindi pwedeng sabihin ng isa sa kanila na mas malaki ang bahagi niya dahil may malaki siyang sahod, mas malaki ang kanyang sweldo, mas malaki ang kanyang kinikita sa trabaho. Equal na pag-aari nila ang sweldo at sahod. Pero yung mga property ng kanilang ipinundar habang sila naman ay nagsasama, iba naman ang hatian dahil itinuturing ng batas na ang property ay co-ownership. Ano yung co-ownership? Ang co-ownership ay isang legal na situation kung saan ang isang ari-arian, isang property tulad ng lupa o kaya tulad ng bahay ay pagmamay-ari ng dalawa o higit pang tao ng sabay-sabay. Sa ilalim ng civil code, ang bawat co-owner ay may karapatan sa property, ngunit ang kanilang pagmamay-ari ay limitado hanggang lamang doon sa kanilang share o bahagi sa hindi pa physical na nahahati na property. Halimbawa, kung ang ating viewer na si John ay nag-contribute, nagambag ng 70% sa binili nilang lupa, sa naipundar nilang lupa habang sila ay nagsasaba ng kanyang kalibin, at 30% naman ang ambag ng kanyang kalibin, ang lupa ay pag-aari nilang dalawa. Co-ownership silang dalawa. Pero hindi pantay ang kanilang pagmamay-ari. Ang ownership nila ay 70-30. 70 kay John dahil yan yung kanyang contribution, 30% naman ang sa kanyang partner. Kung ibinta nila ng nasabing ipinundar nilang lupa ng 1 million pesos, ganito ang hatian nila. 700,000 ang mapupunta kay John at 300,000 pesos naman ang mapupunta o kaya share bahagi ng kanyang kapatner.
Pero paano kung hindi malaman o walang katibayan kung magkano ang contribution ng bawat isa sa kanila? Paano nila ngayon hahatiin? Sa ilalim ng ating batas, kung walang katibayan hinggil sa ambag ng bawat isa sa live-in partners, ang mga ari-arian na nakuha habang sila ay naninirahang magkasama ay dapat na ipagpalagay na nakuha sa pamamagitan ng kanilang magkasanib na pagsisikap, trabaho o industriya. At dahil dito ang property ay pagmamayari nila sa pantay na bahagi, equal, pantay, pareho ang kanilang bahagi sa property dahil hindi malaman kung magkano ang ambag ng bawat isa sa kanila. Ipagpalagay ng ating batas na pantay ang kanilang contribution. In short, kung hindi matiyak kung magkano ang contribution ng bawat isa sa magkalibin, itinuturing na parihas ang kanilang contribution, kaya parihas din ang kanilang bahagi sa property. Parihas din ang ownership sa property. Paano kung walang ambag yung isa? Ang isang partido na hindi lumahok sa pagkuha ng anumang ari-arian ay dapat na ituring na nag-ambag sa pagkuha o kaya pagpundar sa property kung siya naman ang nangangalaga, siya naman ang nagpapanatili ng pamilya at ng sambahayan. Sa madaling salita, kahit walang ambag, kahit walang contribution ng isang partido na magkalibin, itinuturing pa rin na meron siyang ambag, meron siyang contribution kung siya naman ang nangangalaga, siya naman ang tumitingin sa pamilya at sambahayan o household. Paano kung may asawa na silang dalawa? Nag-live-in silang dalawa. O kaya ang isa sa kanila ay may asawa. Kaya sila nag-live-in. Paano naman ang hatian? Sa ganitong kaso, sa ganitong situation, na nagsasama, na married na ang isa o pareho na silang married, tanging ang mga ari-arian o yung mga property na kanilang nakuha sa pamamagitan ng kanilang actual na pinagsamang contribution ng pera, ari-arian o kaya industry, ang dapat nilang pag-aari ayon sa kanilang contribution. Sa madaling salita, ang ownership nila ay depende sa kanilang actual na contribution. Kung contribution nila ay 60-40, ang ownership nila ay 60-40 rin ang kanilang ownership. Paano kung walang patunay? Walang katibayan kung magkano ang ambag ng bawat isa sa kanila. Kapag ganito ang situation, ipagpalagay ng ating batas na pantay ang kanilang contribution, kaya pantay din ang kanilang ownership. Parehas ang kanilang pagmamayari sa nasabing property. Kaya sa ating viewer na si John, sana nasagot natin ang iyong tanong. Sa ating mga viewers, kung meron din kayong tanong, please leave your message below. At please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye.